Good morning, good afternoon, good evening everyone. It's been a while no na hindi nyo ako narinig. Na-busy lang talaga ako dahil enrollment na ng anak ko. Ang dami naming ginagawa ng pamilya ko doon sa Pilipinas. So, kailangan akong mag-assess. Anyway, ang re-reactionan ko or sasabihin ko or kukumentuhan ko ay yung vlog ni R-Jobs about doon sa nag-comment doon kay Toots na nanonood kasi ako habang kumakain ako nagkakape. Nanonood ako sa kanya at na-trigger sa akin yung pagkananay ko at pagkababae. Yung nag-comment doon, hindi ko maintindihan kung babae yon or lalaki or pero obvious naman din na mostly babae, no? Walang lalaking magsasabi ng ganun. Kung sino man pangalan noon at kung sino ka man, gusto ko lang iparating sa'yo na iwan ko kung taga saan ka. Kasi sa amin mga Bisaya, hindi lahat pero marami kaming may paninindigan pa rin. Lalo na kung ang bata, kung ang brought up ng bata is sa kabundukan, sa baryo, sa probinsya. Makinig ka. Kami, ang mga babaeng natira pa na dalagang Pilipina, hindi kami basta-basta nagpupunta doon sa bahay ng lalaki kung hindi kami sinusundo o hindi kami talaga sadyang pinapapunta. Sa case ni Krishna, sinisiraan ninyo siya dahil ayaw ninyo sa kanya. Dahil sabi mo, andyan ka na naman Tots, masisira na naman ang PB team. My ass! Okay? My ass! Masisira ang PB team. Bakit masisira ang PB team kung nandyan si Krishna? Tumaas nga ang viewers eh. I promise you, kung dadalhin ni PB kung sunduin ni PB si Krishna at dalhin doon sa PB house, akyat ka agad yung views ni PB Team. Kahit mataas na yan ngayon, tataas pa rin yan. I'm not angry with the PB Team dahil, alam mo, naman sila napakabait na tao at walang ibang tinutulungan kundi yung mahihirap, which is yun naman talaga ang main goal. Pero, kayong mga nagko-comment dito, mga followers ni PB, para kayong Di ko maintindihan kung mga may pinag-aralan din kayo. Kasi pag makakomment kayo, at ang nakakahiya, mostly dito sa atin sa nagko-comment, at pumapalo sa mga PB team, ay mga matatanda na, meron ng lula, mga nanay na talaga. Bihira na lang yung nasa 30 years old, 25 years old, bihirang-bihira yan. So, do you imagine na kayong mga matatanda, ang ina-atakin nyo si Krishna talaga na 21 years old? Tapos sasabihin ninyo na malandi si Krishna at walang utang na loob, na ayaw ninyo sa kanya, kisyo ganito, kisyo ganyan. Do you ask Krishna kung gusto kayo niya? Tinanong nyo ba siya? Kung gusto ba niya kayo? Yung bata na nahimik sa kabundukan, gumagawa ng mga bagay-bagay, mabuhay lang yung pamilya niya. At sasabihin ninyong walang utang na loob. Hanggang kailan ba magbabayad ng utang na loob si Krishna? Sa kadaming views na nangyari sa BB Team nung dumating si Krishna sa buhay nila, yung natulungan ni Krishna nung gumagawa sila ng teleserye, na tumaas talaga yung views. At ginamit daw yung pira, daw lang dahil hindi naman ako ang accountant eh. Ginamit yung pira para maipagamot si Aiza at kung sino pa yung isa. At tinulong ni PB doon sa iba. Well, tumatayo balahibo ko sa inyo eh. Parang ako nagigigil. Tapos sasabihin ninyo na walang utang na loob si Krishna, hindi marunong tumataw na utang na loob. Kung tutuusin, I will tell you frankly, nakabayad na si Krishna sa utang na loob. Dahil doon sa kita nila sa teleserye na marami,
At naitulong yun sa mga tao na tinutulungan ni PB. In that way, nag-recycle na yung tulong ni PB kay Krishna, bumalik na. Dahil appeal si Krishna doon sa teleserye na yun, siya ang bida. So, kaya dumami yung anong tawag diyan? Yung viewers. At maraming naitulong si PB doon. Kaya hanggang kailan ninyo siya pagdiskitahan na walang utang na loob? Hanggang kailan magbabayad ang isang tao ng utang na loob? Puryagabang utang na loob na yan. Ako, biktima din ako dyan sa utang na loob na yan Kaya naramdaman ko. Hanggang kailan ba? At bakit ninyo pilit na pinapapunta, sasabihin ninyo na si Krishna nagmamalaking loob or nagpa-hard to get na hindi pupunta ng PB team? Bakit? Kayo ba ang inimbita ni PB para papunta doon? Narinig ninyo ba si PB na sinabing, punta ka dito kasi nandito ako? Alam nga naman pupunta si Krishna doon na ang kaklose niya si PB lang naman. Kababain niyang tao. And as I said from the beginning, kami mga babae sa baryo, sa kabundukan, sa probinsya, hindi kami basta-basta nagpupunta ng bahay ng lalaki just to say na para makita ko lang yung lalaki na yun. Kami ang pinupuntahan ng bahay. Hindi kami ang pumupunta doon sa lalaki. And I know, Krishna, alam niya na yun dapat. Ang mga bata lang naman sa syudad ang ganyan ka Ganyan ka, hindi ko masabi kung open-minded yan o kiat lang talaga o malandi lang talaga, hindi naman din siguro. Kasi dyan sa syudad ma-okay din ako dahil nandyan kasi lahat ng kahilayan sa syudad Pero ibahin nyo ang batang lumaki sa kabundukan. Ibahin nyo ang batang lumaki sa probinsya. Alam ninyo, doon kayo sa kabundukan, sa probinsya, makakita pa ng babaeng virgin. Diyan sa syudad, ilang lalaki na ba ang nakatikim sa babaeng mga ganyan na sa syudad? I'm sorry, bihirang-bihira ka makakita ng ganyan sa syudad. So bakit ninyo ginaganyan si Krishna? Kayo ba nakakalamang sa kanya? Nakakatulong ba kayo? Anong ambag nyo kay PB? Meron ba kayong binibigay na milyones kay PB para kayo magsalita na pwede nyo na silang sabihan yung PB team na wag ganito, wag ganon? Para pagsabihan nyo sila kung sinong kakaibiganin nila, kung sino ang i-include nila sa sa team. Si Krishna lang talaga ang nakita ninyo Bakit? Dahil si Krishna lang maganda? Dahil si Krishna lang virgin? O ano? Wag ganon. Masyado niyong minamaliit yung bata. Yung bata na walang ibang hinahangad kundi maiangat ang pamilya niya. Mahiya naman kayo sa sarili niyo. Yung bata nagkasakit na nga dahil na stress. Para pagsabihan mo si Totsi, wag mong i-meet kasi andyan ka na naman masira yung team nyo. Kahilas ba ni mo, day? Si Krishna makakasira ng team? I promise you, kunin nyo yan si Krishna, tataas yung views nyo. Kapal ng mga mukha. Kung may milyones kang ambag, din magsalita ka ng ganyan. Yung parang kabaw na lagyan mo ng ring yung ilong para sunod na lang sila ng sunod sa'yo. Kahilas ni mo. Kahit piso siguro wala kang naambag.